Lagi pong, Kian ng Kian ng Kian, walang katapusan 'no, yung Kian na 'yan. Pero ano po ba talaga ang totoo? 'Yan, Kian kayo ng Kian. Pero ang katotohanan po, nagkaroon po ng katarungan si Kian dahil po kay Tatay Digong. Kasi po kung palabasin ng mga 'to, parang si Tatay Digong mismo yung pumatay kay Kian, eh, 'no? 'Yan po yung sinasabi natin na talaga pong may mga lumabag na mga kapulisan, sumobra. Sobra po sila dito sa hindi naman po pinag-utos ni Pangulong Duterte na yun nga yung pinalalaganap nila na kill, kill, kill na lang, no? Hindi po ganoon. War on drugs po yan, no? Yung supposedly, ikaw po ay nagko-conduct ng mga digmaan laban po sa mga drug lords, sa mga drug pusher, etc. No? So sa kaso po ni Kian, para lang po sa kaliwanagan ng lahat, hindi po totoo na yan po ay pinagurgur ni Tatay Digong. In fact, no, si Kian de los Santos kaya po nagkaroon ng katarungan dahil din po sa mga pahayag at kagustuhan ni Tatay Digong na bigyan siya ng katarungan. Para ano kasi kayo, no? Talagang tandaan niyo po yung pagkakaiba ni Tatay Digong tsaka ni BBM, ha? Si Tatay Digong po once na magsalita, hindi po yung katulad ng presidente natin ngayon na nagsalita na ng gagawin, magdududa ka pa dahil sa dami ng pambubudol na nangyari before. Nakakarindi na po na parang bayaning-bayani sa inyo si Kian at parang hanggang ngayon ay wala pa rin katarungan. Totoo ba na binaliwala ni Tatay Digong? Hindi po. In fact, eto baka nakakalimutan na natin kasi ang dami po talaga nangyari nung mga panahon na yan. No? In fact, si Kian po ay talagang tumodo si Tatay Digong para mabigyan siya ng katarungan. O, alam niyo po ba yon? Kung hindi nyo alam, ngayon alam nyo na. Asa na ba yung, asa na ba yung nabura ko pa yata? Ayan. Ito po yung mga ginawang hakbang ni Tatay Digong, no? Okay. Pagkatapos po na si Kian ay magurgur ng mga pulis, nakipag-meeting po si Tatay Digong. Hindi po siya, kung siya po ay guilty, hindi po siya pupunta rito sa mga magulang. Ugali po ni Tatay Digong yan, yung makiramay, no? Sa mga biktima. Okay. So shortly after the 27 killing, Duterte met with Kian's parents at Malacanang Palace. So pumunta pa sa Malacanang, promising them that justice would be served and there would be no cover-up. Alam niyo po, once na magsalita si Tatay Digong, yan po yung kaibahan, no? Ang salita ni Tatay Digong ay parang utos ng hari na hindi mababali. Pag sinabi niya, pinangako niya sa pamilya na magkakaroon ng katarungan at walang magiging cover-up. Yun nga po ang naganap. Okay. So yung prosecution niyan, nakita naman natin, sinabi po ni Tatay Digong, Duterte publicly stated that if the investigation showed that officers committed murder, they would have to rot in jail, no? To rot in jail. Pag napatunayan po na si Kian ay minarder ng mga pulis, titiyakin ni Tatay Digong na to rot in jail. Ang sarap pa. Ulit-ulitin nyo, to rot in jail. Okay.
titiyakin niya raw na mabubulok sa bilangguan ang may kagagawan. Ha? Kaya dapat inaalala rin natin si Tatay Digong. At yun nga po ang naganap. Sabi pa po ni Tatay Digong, nung na-convict po yung mga police officers dito po sa paggurgur kay Kian, nilinaw po ni Duterte, ni Pangulong Duterte, explicitly stated he would not grant them a pardon, distinguishing their actions as murder rather than unlegitimate performance of duty. Okay. At inutusan niya po, no? Nung malinaw na po yung ebidensya laban dito sa mga pulis, siya mismo ang nag-utos na immediately arestuhin ang mga officers na ito. Okay. Kaya mga kapatid, tigilan na natin na tuwing gugunitain natin yung kamatayan ni Kian, ay lagi natin pinagbibintangan si Tatay Digong na siya yung may kasalanan. Well, in fact, siya po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng katarungan. Tignan nyo na. Kaya tuwing gugunitain ninyong mga dilawan at kakamping, si Kian de los Santos, gunitain nyo rin na si Tatay Digong ang nagbigay ng katarungan dito kay Kian de los Santos. Dapat ibigay natin yung kung sino po yung tunay na nagtrabaho. Yan sila Ontiveros at iba pang kakamping na mga hindi mo na wala pong papel diyan, no, sa pagbibigay ng katarungan, no? Wala po silang papel sa pagbibigay ng katarungan dito sa kamatayan ni Kian de los Santos. So maraming salamat, Tatay Digong, na kahit na sinasabi nila na malagim at yung pinakasikat nga na biktima di umano, o tama, biktima talaga na, napatunayan ng biktima. Yung pinakasikat na biktima ng war on drugs, ikaw pala ang nagbigay ng katarungan. Hindi po yan bulahan. Pwede nyo po yung ma-research. Nariyan po yan. Niresearch ko lang po yan dito sa Google AI. So open po lahat yan. Yung source natin yan. Hindi po tayo